Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Naku, patindi ho ito mga kababayan. Balita ho natin. Nagpapanik na yung mga politikong merong bahay dyan sa Forest Park. Mantakin nyo ho mga kababayan. Pinadala pa mismo para ika nga magbantay dyan sa lugar na yan. Walang iba kung hindi itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon, ibang klase, oo. Ayan na ho mga kababayan, ikulong ang mga mandarambong. Tama yung ano na yan, yung damit na yun itong si Manong Ted. Papagawa kaya tayo ng ganyan, no? Kasi napapanahon na ho yung mga kababayan. 3 buwan na noong di umanong binulgar nitong si Marcos Jr., yung issue ng korupsyon na yan. 2024 pa lang, 2023 pa lang, nagsasalita na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Atty. Vic Rodriguez, yung mga ibang senador. Pero anong ginawa ho nila? Kinwestiyon ang 2025 budget. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinirmahan pa rin ho niya. Kaya naman mga kababayan, pagka dito sa isa na to, hindi napunta kay Martin Romualdez, dito kay Bongbong Marcos, ang usapin ng mga anomalya sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Ibig sabihin, naglolokohan lang ho tayo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, at dito rin ho sa video na to, papasadahan din ho natin itong si dating Department of National Defense Chief Norberto Gonzales. Meron ho siyang nakikita na pupursin niya ho na people power nasa pintuan na ng Malacanang. Mamaya ho papasadahan din ho natin yan. Unahin na ho muna natin ito si John Vic Remulla. John Vic, instructions niyo sa ating mga kapulisan? Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa lolo ko, galing sa matinong isip, lahat yan, hindi seryoso naman. ba't para naman nagpaparinig ka, Brad? Ang problema dito, kahit anong pwestong hawakan mo sa pamahalaan, yung respetong at tinatamasa ngayon netong si Congress Miao, hindi mo mararanasan. Yan ang sabihin ko sa iyo, John Vic Remulla. Kailanman, sa kasaysayan ng buhay mo, yung ibibigay na respeto ng bawat isang Pilipino dito kay Congress Miao, ikaw hindi mo mararanasan. Yan hong sigurado. Nasaan ba tayong numbers of rallies? Wala. Monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan mo di passion. Grabe naman yan. Gusto ko pakita ko sa'yo. Sir, every time you see napindot. Sorry. Pakita ko lang ho yung sinasabi niyang 100 daw. 100 ho ba yan? Ayan ho yung mga tumulak ngayong araw na to para mag-rally. Nakiisa dyan sa rally netong si Congress Miao. Nasa 100 lang ba yan? Parang di naman ata totoo yan. Congressman John... Secretary John Vic, ano ba yan? Parang naman fake news ho kayo. Ayan o. Mga Miao Squad yan Mga Miao Squad yan. Ibig sabihin, ginugood time ho tayo nitong si John Vic, di ba? Tuloy ko natin. instructions niyo sa ating mga kapulisan? Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa lolo ko, galing sa matinong isip, lahat yan, hindi seryoso naman. May inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala. Monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan mo di passion. So, hindi naman kami wala namang cause for alarm. Okay. But again, there's no other alert except being always in high alert.
Sir, nakausap niyo po si Presidente? Anong Sabi ka, take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya Mga maraming bahay sa Forest Park itong si Marcos Jr. Di kaya ho mga kababayan. Kaya take care of the situation ang instruction dito kay John Vic Remulla. Ibang klase no. Ano yun lang yung may nagrarally lang talagang DILG secretary. Hindi ba pwede yung anti-riot squad na lang ng PNP? Hindi ho ba pwede yun? Anak ng tao ka, masyado nilang pinoprotektahan yung mga bahay na nabili ng mga politiko dyan sa Forest Park na kung saan galing sa kaban ng sambayanan ang pinambili nilang pera sa mga yan. Ibang class talaga itong mga to. kapalit. Sabi niya na, take care of the situation, make sure that no one gets hurt. So, kaya dito sila. Your message to the rally, sir? Especially kay Representative G. Everybody has a right to air their grievances. Pero hindi kami papayag sa anarchy, hindi kami papayag sa violence. But the right to air your grievances. Tayo naman mga kababayan, ayaw din na natin ng kaguluhan. Ayaw natin ng anarchy. Gusto natin mapayapa. Madali lang naman yan. Pag nagbitiw ng kusayang si Marcos Jr., magiging mapayapa. At pagka nagrally tayo, mapayapa rin naman. Kayo naman baka bigyan ng kulay nito si Secretary John Vic Remulla ang ating mga sinasabi dito sa PH Update. Mapayapa. Mapayapa ang gusto nating pagkilos. Kung sakali magkaroon na rigo doon, maupo itong si VP Sara, ganun pa rin mga kababayan. Dapat maging mapayapa pa rin ho. Grievances. Okay lang. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Thank you, sir. Ayun na nga mga kababayan, yun ang napakabilis na ambush interview dito kay DILG John Vic Remulla. Ngayon naman lumipat tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Ito ang naging talumpate nitong si Congress Miao dyan sa nangyayaring rally ngayong araw na to. Ngayong gabi na to. Ayun ako si Kong Miao. Protektahan natin si Kong Miao. Marami yung banta ngayon sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga ginagawa na yan. Si John Vic Remulla. Ay naroon sa Forest Ay, si Ma'am Joey pala to. Hinahantay niya. Mega love shoutout Ma'am Joey ha. Pansin ko lang ba't parang pumayat si Ma'am Joey no? Pumayat ho siya ngayon. Si Kong Kiko. Ay si Kong Kiko nandito na. Alam niyo bakit? Matalino talaga ang matching. Dahil sa atin! Diba? Oh my God, nandito na nga si Tito. Komyaw. Naniniwala na kayo. Tiko yung doon. Hindi lang ho namin sinabi sa inyo, yung Forbes Park, Tiko lang yun! Araw pumunta sila doon. Ginawa po talaga namin yun. Rockstar si Rockstar si... Babalik lang muna. Rockstar si Kong Miao. Grabe. Okay. Ang sakit sa bawas, John Vic. Alam niyo mga kababayan, di ako magtataka kung sa 2028 biglang maging senador yan. Seryoso, di ako magtataka. At kung sakaling papipiliin ako, again, ulitin ho natin, ha? Kung papipiliin ako, Lacson, Soto, hindi pa naman sila re-electionist doon sa panahon na yun. Kung sakaling papipiliin tayo, Soto, Lacson, di ko alam kung pwede na siya tumakbo ng pagka-senador, ha? Congressman pwede na. Hindi ko alam kung ilang taon na tong si Congress Miao, no? Papipiliin ako dito kay Soto, dito kay Lacson, dito kay tawag dito, pangalan nitong itong kay mga Tulpo, itong Tulpo Brothers versus dito kay Congress Miao. Susuportahan natin itong si Congressman Kiko Barzaga. At least totoong tao. Oh my God, akala ko ba? That's not so. Mamaya pa pala siya magsasalita. Imagine, at 27 years old Johnson, 27. working in the Congress, surrounded by the crocodiles. Grabe sobrang rockstar ni Kong Miao. Ayan. Pinagkakaguluhan siya. Pilipino, pinagkakaguluhan siya dun sa... private individuals, Pinakaguluhan siya. may posisyon na sana dapat may boses ay hindi. Ang dami nakasunod sa kanya. So let's take Sobrang an rockstar. inspiration Di pa siya pwede sa Congressman 20. Kiko Barzaga and speak your voice. Dapat matapos Ayan na na. ang kagaguhan ng Marcos Ang dami nakabuntot kay Kong Miao. administration.
Grabe. Pinagkaguluhan yung si Congress Meow. Magsasalita pa po. Marcos resign! Marcos resign! Marcos Ayan. Marcos resign! Panahon na para nagmuling ang sungay mula sa pinakataas na asang sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker. Tuloy lang Negosyante natin! Kakampi natin mga negosyante! Hayaan natin yung negosyante! Magpapaba kay BBM! Pinali tayo! Kaspunin! Arnaiz! Arnaiz! Alfred Arnaiz! Let's go! Alfred Arnaiz! Kung tayo mabuhay ito! Kasama natin si Congressman ang sana! Again, Alfred Arnaiz po ha! Kita-kita nyo! May mga riders, mauna tayo sa Daspa. Hanggang tayo dito. Daspa tayo, Daspa. Sa Arnaiz. Ayun o, si Ano? Tuloy natin. Ito ho ang naging talumpati. Ito si Atty. Trixie Cruz Angeles dyan sa Liwasan. Pera na ating nilaan, ating binayaran bilang buwis. Pag-iintayin nila tayo ng serbisyo, bayad na! Ginanakaw nila yung karapatan natin sa mga serbisyo ng gobyerno, sa infrastructure ng gobyerno. Ginanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms. Yung flood control, isang paraan yan para protektahan tayo, di tayo manunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin. Dignidad natin. Pati yung convenience natin. Yung nakakapaglakad tayo sa kalye na hindi tayo hinuhol. Ay, hello. Hindi tayo Kamusta? waiting sa baha. Tibay mo, grabe. Bilib ako sa inyo. Hindi na kami anak pawis, amoy pawis na. Ano ba yung ninanakaw sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera ngayon? Crime enforcement, law enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin. Magigiting ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno ulit sa Pilipinas. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos! Sa atin, so Ito. So, okay natin ba kayo, partner? Yes. Ging. Meron pong matinding problema ang bansa natin ngayon. At sa dami na nagagawa ng ating gobyerno, hindi nila makita kung ano yung solusyon. Siyempre, ang solusyon, ang galing yung punot dulo ng problema dito sa bansa ko. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silbi. Wala siyang bulong na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng nararanasan natin ngayon, lalo na ang katakot-takot na korupsyon, ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag-step down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Tama!
Grabe, linak na ho. Inuusin si Bongbong Ng Veteran Garabata. Linak na ho nila ang Forest Park. Ito. Panoorin ho natin itong video na to. Galing sa FB page nitong si Congress Miao. Galing ho ito sa FB page itong si Congress Miao. Panoorin ho natin mga kababayan. Linak na ho nila ang Forest Park. Ibang klase, oo. Baka yan ang instruction itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito, yun, pakinggan ho natin. Yeah, Grabe, musta? oh. Welcome to Forbes Park, Oh. Buendia Gate. Tama, Buendia dito na Gate. yung mga Grabe, police. parang ang laki ho siguro ng Forbes Park na yan, no? Ang dami sigurong gate niyan. Mantakin nyo ba naman, di ba, baba sa 2 bilyon ang mga lupa-lupa dyan. Kasi yung 1,000 square meter ho dyan mga kababayan, kung di nyo napalood yung mga ibang video natin, nagkakalago ng 1 bilyong piso. Kada square meter dyan, kung di tayo nagkakamali, umaabot ng 400,000 pesos. O 400,000 pesos kada square meter. 400 to 500,000 pesos per square meter ho dyan sa Forest Park na yan. Pambihira, o. You know? Kaya pala pinadala yan si John Vic Ready na Remulla. tayo. Grabe, sumugod na itong si Buendia Congress Gate, Miao. Forbes Park. Ready na. Welcome to ayun, the Pusado Vlog. Hindi naman ho siguro nila papasukin yung mga bahay, yung mga tawag dito, yung mga hindi ari-arian ng mga congressman. Siguro gusto lang siguro makipagkape nitong si Congress Miao dito sa bahay nitong si Boying Remulla, di ba? Nitong si Martin Romualdez. Naman, no? Linak na yun, oh. Linak na yung gate. Nandyan. Nasa harap na ho ng gate itong si Congress Miao. Rekta na ho tayo. Lipat na ho tayo dito kay Manong Ted. Tayo dito kay Manong Ted. Itinago, oo, at nabulgar mga kapatid, ano po, sa pamagitan po ng ilang mga pamamaraan, baka po lalong nagkagulo-gulo. Sabi nga, ito ho ay ibinulgar ng presidente. Maaari po natin sabihin na matagal niya ho itong alam na. Oo, pero kinakailangan siya na magpaka-quote and quote, magpaka-hero dito. Magpakabayani. Pero ho, hindi maitatanggi, mga kapatid, na ito po ay lalo ding tumindi sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yun lang. Opo, nagsimula po noon. Real talk ha. Hindi natin sinasabing walang kalokohan sa panahon ni Tatay Digong. Pero dito lang sa administrasyon na to, laging binabanggit dyan, lumaki daw yung program appropriation sa taong 23, 24, 25. Diyan sa taon na yan, 22, paalis na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 22, 23, 24, 25. Diyan sa mga taon na yan, diyan na mayagpag ang pondong, ang program appropriation. Pero po mukhang dahil nga po sa hindi, bagamat meron na pong paramdam si dating Pangulong Duterte ng grabing korupsyon sa DPWH. Opo, carry over po ito sa administrasyong ito at mukhang dahil po nga sa nagtatagumpay sila, nawalan na ho talaga ng puwang ang kanila pong contentment. Ibig sabihin, sadya po talagang sila po ay naging masyado ng ganid sa pera, kaya po ito na po ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, baby girl. Yes, boy. Meron lang tayong girl, no? Meron ako nakausap na negosyante kagabi. Oo, bago ako matulog, tumawag sa akin. Matagal ng negosyante. At sinasabi nga niya itong mga isyong ito, nagtatanong din siya. Sabi niya, Ted, parang ayoko nang makinig sabi, sa mga balita. At napapagod daw siya. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung nakikinig ka siguro sa amin, lalo na. Pero sabi niya, wala bang ibang magandang balita? Sabi ko, ano bang gusto mong marinig na magandang balita? Kasi kung magandang balita, siguro makinig ka sa makinig ka sa government channel. Walang negative doon eh. Punta kang PTV. Punta ka dyan sa RTBM. Pakinggan mo si Auntie Claire. Puro PR. Sorry, puro PR kasi napapansin ko doon. Pero ang sabi niya kasi, nagre-react siya doon sa sinasabi nitong economic advisor ba? Yung business something,
Chubanes Chenes, itong si Mr. Go. Oh. Alam mo, Yun ang ang- haba kasi ng title. yun ang- Special sige. Advisor to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Yun ang Ayan. purpose ng pagtawag actually sa akin. ano Ano siya, kaibigan mo? medyo itong negosyante ito, retired na. Mga anak niya na yung nagmamanage. No? Ang tatanong lang siya itong ang pangyayaring ito. At nabanggit nga niya na nakaka-depress itong mga balitang ito. Pero sabi ko sa kanya, alam nga namang ano pag-uusapan natin? Meron tayong pag-uusapan tungkol sa presyo ng gulay, supply ng ganire, bigas, itong supply ng Noche Buena items, kung ano-ano pa. But ito talaga kasi ang main issue ngayon. At kung lulubayan natin, baka naman eventually, mapunta sa wala ang ating inaasahan nga na paggagawad ng katarungan para sa bayan. So nagtatanong din siya, ba't ganon? Itong sinasabi na nag-announce yung isang mataas na opisyal, ha? Actually, itong SEC chairman ay nakaupo sa Anti-Money Laundering Council, ha? Sec Francis Lim. Tatlo yan sila, ha? BSP, BSP BSP Governor Eli Remolona. Yes, yung pong ating Insurance Commission Chief. Boy. Nagbibinata ka, boy. Nagbibinata tong si Manong. Manong, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dyan sa yung boses? Ay, sige, tuloy mo. Pumapasok pa ako. Hindi, wala. Ako nga Ayoko din na, eh. ayoko na. Uso pa naman Hindi, siya. ayoko na. Hindi, ituloy mo. Ikaw naman, Hindi, ayoko magtatampo, ang bilis mo ayoko naman magtampo. Ayoko na. Napatawa mo Hindi, nga yan hindi. lahat dito. Tignan mo pulang-pula si Erwin. O sige, tuloy mo. Yung insurance chief. Yung insurance chief. Sige. Achitse. Ayoko na. Ituloy mo, tatlo yan sila. Nandun ka sa sinasabi mo na tatlo sila. Uwi na Sige ako. na, ituloy mo na. Ikaw na. Bawal ka umuwi, hindi ka mababayaran ng buo. Sakit nga. Oo. Anyway, tatlo sila. Sugar muna ako, ha? Tatlo sila. Tsaka itong SEC. Oo. Silang tatlo yan. SEC Chair, Francis So, Lim. sabi niya, ano ba itong pati sila mismo nagkokontrahan sa mga sinasabi. Oo nga Pero eh. ika niya, sa kanya galing ito, ha? Ika niya, among them, wala naman talaga daw masabing maganda eh. Sorry po. Hindi na naman po sa cynical ka o negative ka. Kaya nga, nung binanggit niya na minsan daw na-stress na siya, sabi ko, sorry. Ang suggestion ko, mag-music ka na. Sabi ko sa kanya, Daddy, mag-music ka na. Pag-stress na sa... Pag sobra na. totoo Kaya naman. wag ka na iwasan mo na rin ang pakikinig. Ano sabi niya? Hindi ko naman naiiwasan makinig sa inyo ni Chacha. Sabi ko, kung kami ay kumbaga, 'di ba, meron tayong mga disclaimer, 'di ba? Oo. This program Ang programang ito'y nakaka-high blood. is dangerous to your heart. Ang programang ito, This program is dangerous to your health. Mangyari lamang. if symptoms persist,